Hi everyone! May lesson na naman tayo. That is grade 5 math, quarter 1, module 4, lesson 1. Adding and subtracting fractions and mixed fractions with or without regrouping. Review lang tayo ng konti. So, ito ang tinatawag nating fraction. Itong 1/4, tinatawag natin itong fraction. Ito namang 1 and 3/4, tinatawag natin itong mixed fraction. Ibig sabihin, meron siyang whole number at meron siyang fraction. Kaya tinatawag nating mixed fraction. Okay, so ang number na nasa taas, itong 3 at itong 1, tinatawag natin itong numerator. Ito namang nasa baba, itong 4, tinatawag nating denominator. Itong example natin sa taas, itong dalawa, meron silang parehong denominator, okay? So, ang tawag natin dito is similar fraction kasi meron silang magkaparehong denominator. Ito namang nasa baba, 4 at 2 at 3 at 4, tinatawag natin itong dissimilar fraction or hindi magkapareho ang kanyang denominator. Kapag nag-add tayo or nag-subtract ng mga fractions, makapag-add at makapag-subtract lang tayo kapag meron silang similar denominator or kapag meron silang magkaparehong denominator. So kaya, itong ating mga dissimilar fraction, ang ginagawa natin is hinahanap natin ang kanyang LCD or least common denominator para magkaroon sila ng magkaparehong denominator para ma-add natin or ma-subtract natin sila. Again, kapag sinabi mong similar fraction, merong magkaparehong denominator at ang dissimilar fraction, merong hindi magkaparehong denominator. So ngayon is i-add at i-subtract na natin itong ating fraction. Okay, so kapag nag-add at nag-subtract tayo ng fraction, uunahin natin i-separate natin sa pag-add itong mga whole number. I-separate natin siya sa pag-add, wag nating isali sa fraction. Pagkatapos kapag na-add na natin ang whole number, okay, so 1 plus 1, i-add na natin siya. 1 plus 1 equals 2. Saka pa natin i-add ang ating fraction. Dahil similar fraction sila, ang gagawin natin kapag nag-add tayo ng similar fraction, kokopyahin lang natin ang kanyang denominator. So, ang kanilang denominator is 4. Okay, kopyahin natin si 4 and then i-add natin ang numerator. So, 2 plus 1 equals 3. So, therefore, 1 and 2/4 plus 1 and 1/4 is equal to 2 and 3/4. O, di ba napakadali lang mag-add ng similar fraction. Ngayon, mag-subtract naman tayo ng similar fraction. Same lang din, i-separate natin yung whole number. Okay, dahil walang whole number dito sa kabila, kokopyahin lang natin si 1. And then, pagkatapos kokopyahin natin ang denominator na 4. Denominator na 4, and then i-subtract na natin ang numerator. So, 3 minus 1 equals 2. So, ibig sabihin, 1 and 3/4 minus 1/4 is equal to 1 and 2/4. Okay, another example, 3 and 1/4 plus 1 and 1/2. So, dito tayo matatagalan. Kasi hahanapin natin ang kanilang LCD or least common denominator. So, that is 3 and 1/4 plus 1 and 1/2. So, isolve natin siya. Hahanapin natin ang kanyang least common denominator. So, sa paghahanap ng least common denominator or LCD, gagamitin natin ang paghahanap ng LCM or least common multiple. So, sa paghahanap ng LCM ng dalawang ito, si 4 at si 2, para lang tayong nag-skip counting. Or 4 times 1 equals 4, 4 times 2 equals 8, 4 times 3 equals 12. So, mag-skip counting tayo. So, 4, 8, 12, 16, 20, and so on and so forth. And then si 2 naman, 2, 4, 6, 8, 10, and so on and so forth. Okay, so ngayon, meron na tayong multiple dito ng 4 at ng 2. Titingnan natin kung ano yung least common multiple, kung ano yung pinakamaliit na nagkapareho ng multiple si 4 at si 2. Okay, so saan sila nagkapareho na pinakamaliit? Nagkapareho sila sa 4, sa 8, and then, ano yung pinakamaliit na nagkapareho sila? Si 4. So, ibig sabihin, ang LCD natin is 4. So, ang gagamitin nating LCD is 4. Okay, so punta na tayo dito. Kokopyahin natin si 3. So, 3. And then, plus si 1. So, ngayon, ang LCD natin is gagamitin na natin siya. So, ilagay natin dito ang ating denominator or LCD na 4.
Ang susunod na gagawin natin, itong ating LCD, i-divide natin sa ating denominator. Pagkatapos, i-multiply natin sa numerator. Again, so 4 divided by 4 equals 1. Pagkatapos natin siyang i-divide, i-multiply natin sa numerator. So 4 divided by 4 equals 1 times 1 equals 1. And then, dito naman, 4 divided by 2 equals 2 times 1 equals 2. Okay, so meron na tayong equivalent fraction na 3 and 1/4 plus 1 and 2/4. So, i-add na natin siya. Unahin natin ang ating whole number. So, 3 and 1, 3 plus 1, and then, kopyahin natin ang denominator na 4. So, 1 plus 2. 1 plus 2. Okay? So, 3 plus 1 equals 4, and then, denominator na 4, 1 plus 2 equals 3. So, therefore, ang sagot natin is 3 and 1/4 plus 1 and 1/2 is equal to 4 and 3/4. Sa subtraction naman tayo ng hindi magkaparehong denominator. So, isubtract natin ang 1 and 2/3 minus 1/4. So, again, ang hahanapin natin is ang kanyang least common denominator. At ang paghahanap ng LCD is gagamitan natin sa paghahanap ng LCM. So, 3 and 4, skip counting lang tayo. 3, 6, 9, 12, 15, and so on and so forth. And then 4, 8, 12, 16. Okay, so ngayon titingnan natin kung ano yung pinakamaliit na nagkapareho sa kanila. 3, hindi sila nagkapareho. 6, hindi rin. 8, hindi rin. 9, hindi rin. 12. Okay, so si 12, sa 12 sila nagkapareho. So, ibig sabihin, ang LCD natin is 12. So, ngayon, kukopyahin na natin ang ating whole number na 1. And then, ang ating LCD na 12 minus LCD na 12. Okay. So, ang gagawin natin again, ang ating LCD, i-divide natin sa ating, or ang least common denominator natin, i-divide sa ating denominator, and then i-multiply sa numerator. So, 12 divided by 3 equals 4. 4 times 2 equals 8. So, 8 na yung numerator natin dito. And then, 12 divided by 4 equals 3 times 1 equals 3. So, ito na yung equivalent fraction natin. 8/12 minus 3/12. Okay, so, kopyahin lang natin ang whole number na 1 and then ang ating denominator na 12. So, mag-subtract na tayo. 8 minus 3. Okay, 1, denominator na 12. 8 minus 3 equals 5. So, ibig sabihin ang sagot natin sa 1 and 2/3 minus 1/4 is equal to 1/5/12. Another example tayo sa subtraction. So, meron tayong 6 and 1/5 minus 3 and 1/2. So, again, hahanapin natin ang ating LCD sa pamamagitan ng paghahanap ng LCM ni 2 at ni 5. So, si 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okay, so 5, 10, 15, 20, 25. Okay, so ngayon titingnan natin kung saan sila nagkapareho. Sige, si 2, wala silang pareho. Si 4, wala. Si 6, wala. Si 8, wala. Si 10, meron. Okay, so sa 10 sila nagkapareho, ibig sabihin ng ating LCD is 10. So, kukopyahin lang natin ang ating whole number over 10 minus 3/10. Again, ang LCD natin, i-divide natin sa ating denominator, tapos i-multiply sa numerator para meron tayong numerator dito. 10 divided by 5 equals 2, times 1 equals 2. And then 10 divided by 2 equals 5, times 1 equals 5. Okay, so tingnan nyo ang ating numerator. Makapag-subtract ba tayo ng 5 kay 2? Hindi. So, ito yung tinatawag nating regrouping. Okay, so regrouping, mag-borrow itong numerator natin sa kanyang whole number. So, paano natin yun gagawin? Kasi kapag hindi siya mag-borrow, hindi tayo makapag-subtract ng 5. Sa pag-borrow natin dito, okay, so i-separate muna natin ito si 6 and 2/10. Si 6, mag-borrow ng 1 si 2/10. So, minus 1 equals, magiging 5 si 6. Ngayon, ang binarrow natin, i-add natin kay 2/10. So, plus, ano yung i-plus natin kay 2/10? Titingnan mo, kapag mag-add ka, titingnan mo kung ano yung denominator mo. Kung ano yung denominator mo dito, ganun din ang yung numerator at denominator. So, 10/10.
10. Okay, bakit 10 over 10? Tiningnan natin yung denominator para magkapareho sila ng denominator. So, 10 over 10 kasi kapag i-divide mo si 10 divided by 10 equals 1. So, equivalent lang yan sila. Si 1 at si 10 over 10. Kailangan lang natin tingnan ang denominator para alam natin kung ano yung numerator at denominator na mag-equal sa 1. So, ngayon, pwede tayong mag-add kasi pareho sila ng denominator. So, i-add na natin siya. So, ang denominator natin is 10. 2 plus 10 equals 12. So, ibig sabihin, ang ating fraction dito is 5/12 over 10. So, itong 6 and 2/10 minus magiging 5/12 over 10 na siya. Minus 3, 5 over 10. Ayan. So, ngayon, pwede na tayong mag-subtract kay 12 ng 5. Okay, pagpatuloy natin. So, 5 minus 3, and then over 10, 12 minus 5. So, hindi na magkasya. So, 5 minus 3 equals 2 over 10, and then 12 minus 5 equals 7. So, ibig sabihin, 6 and 1/5 minus 3 and 1/2 is equal to 7 over 10. So, ito na yung sagot natin. Ayan, so kahit na with regrouping or without regrouping pa yan siya, napakadali lang talaga basta magkapareho lang yung kanilang denominator. Tatandaan natin na pwede lang tayong mag-add at mag-subtract kapag pareho ang denominator. That's all for today's video, guys. See you on our next lesson. Bye!